Breaking news mga kabayan, isang bridge sa Israel, pinasabog. Pangalawang breaking news, Lebanese army tinarget ng Israel Defense Forces. Madami ang naitumba na Lebanese soldiers. Pangatlong breaking news, bagong weapon ng Israel, ipinakita na. At yan ang mga balita na alamin natin sa JP's Amazing Stories. Habang lumalala ang tensyon sa Iran at mga proxies nito, inihayag ng Israel ang significant expansion ng Iron Beam. Naglaan ng Israel ng $530 million para sa expansion ng kanilang advanced na laser defense system na Iron Beam. Dinisenyo ang Iron Beam para ma-intercept ang mga drone at projectiles mula sa mga grupong gaya ng Hezbollah sa Lebanon. Dahil dito, layunin ng Israel's Defense Ministry na palakasin ang laser interception habang tumataas ang war tensions kasama ang proxies ng Iran. Pumirma ang Ministry of Defense ng isang deal na worth 2 billion shekels to accelerate Iron Beam production. Ang Iron Beam ay magiging supplement sa mga existing defenses like Iron Dome na mag-i-improve sa interception rates. Nagdulot ng casualties sa mga sibilyan at militar ang mga pag-atake gamit ang rocket ng Hezbollah sa kabila ng mga existing defense systems. Ayon sa Israeli Defense Ministry, inaasahang magagamit na ang Israel's Iron Beam sa loob ng isang taon. Magtutulungan ang defense companies Rafael at Elbit para ma-deliver ang mga laser system on a large scale. Nakatanggap ang Elbit ng $200 million contract para specifically na ma-enhance ang Iron Beam's capabilities. Ang $8.7 billion US military aid package ay nakalaan para sa air defense advancements in Israel. Ang Iron Beam development ay funded ng $5.2 billion mula sa new US military aid package. Ang Israel's air defense system ay umaasa sa multiple layers including Iron Dome, David's Sling, and Arrow. Hinahadlangan ng Iron Dome ang mga short-range rockets, samantalang ang Iron Beam ay nakafocus sa mga drones and other threats. Ang accelerated production ng Iron Beam ay sinimulan amid increasing conflict with Gaza and Lebanon. Breaking news, Hezbollah pinasabog ang isang bridge sa Israel. Isang tao ang nasawi sa northern Israeli town of Ma'alot Tarshiha noong Martes dahil sa isang rocket ng Hezbollah na pinaputok mula sa Lebanon. Kinilala ng media ng Israel ang namatay bilang local resident na si Muhammad Naim, 24-year-old. Iniulat ng Israel's Magen David Adom Emergency Medical Service ang fatality at idinagdag na ilang tao rin ang ginamot dahil sa mild anxiety. Ayon sa Israel Defense Forces, ang rocket ay isa sa 50 na pinaputok mula sa Lebanon na nag-trigger ng mga sirens sa Upper at Western Galilee. Ang ilan sa mga projectiles ay naharang ayon sa IDF. Isang drone na inilunsad mula sa Lebanon ng Hezbollah ay sumabog sa ibabaw ng pedestrian bridge sa Nahariya ng northwestern Israel noong Martes ng umaga. Walang naiulat na nasaktan. Ang video ng insidente ay nagpapakita ng UAV na tumatama sa mga cables ng isang tulay malapit sa city's railway station at sumabog. Ang shrapnel ay bumagsak sa kalsada at rail station na nagdulot ng slight damage sa isang train carriage. Kasunod ng initial examination, natukoy na ang UAV na tumawid mula sa Lebanon patungo sa Western Galilee area ng 709 ay nahulog sa isang open area sa region of Nahariya. Ang mga nahulog na shrapnel ay na-identified sa lugar, sabi ng IDF. Ayon sa Israel Police, kamakailan lang isang unmanned aerial vehicle UAV ang napansin na sumabog sa himpapawid malapit sa Nahariya. Bilang resulta, ang mga fragment ay malamang na tumama sa isa sa supporting cables of the pedestrian bridge and a train car na walang naiulat na nasaktan. Ang mga Nahariya police officers ay nasa lugar, nagtatrabaho kasama ang mga municipal officials upang mag-conduct ng inspections upang ma-eliminate ang anumang public risk.
Naharang ng Israeli Air Force ang isa pang UAV na pumasok sa Israeli airspace mula sa Lebanon noong Martes ng umaga na nag-trigger ng mga alarms sa Upper Galilee ayon sa IDF. Noong Lunes, naglunsad ang Hezbollah ng humigit kumulang 150 rocket sa Northern Israel ayon sa militar ng Israel. Sinabi ng Lebanese Army noong Huwebes na 3 sa kanilang mga sundalo ang napatay ng Israeli fire habang nagsasagawa ng rescue operation. Pinuntirya ng Israel ang mga Lebanese Army personnel sa vicinity ng Yatter Village sa Bint Jbeil area of the south, ayon sa pahayag. Iniulat ng Lebanon's official national news agency NNA ang unspecified number of dead sa isang pag-atake sa isang bahay sa Yatter. Sinabi nito na nasugatan ang mga paramedics nang muling nagpasabog ang Israeli Air Force habang sinusubukan nilang iligtas ang mga biktima. Iniulat din ng NNA ang isang new wave of Israeli attacks sa mga villages sa southern district of Tyre and Bint Jbeil magdamag. Sinabi ng Israeli military na pinuntirya nito ang building na nakumpirma na ginamit ng Hezbollah in southern Lebanon sa pag-atake. Sinisiyasat ng IDF kung ito ay bilang resulta ng pag-atake. Aksidenteng tinamaan ang ilang soldiers of the Lebanese Army. Nilinaw ng IDF na hindi nito hangad na saktan ang soldiers of the Lebanese Army at na nakikipaglaban lamang ito against Hezbollah terror organization, pahayag ng IDF. Hindi bababa sa 11 Lebanese soldiers ang napatay ng Israeli fire mula noong September 23, ayon sa tally of Army announcements. Humingi ng paumanhin ang Israeli Army sa isang pag-atake noong October 20 na ikinamatay ng 3 Lebanese soldiers sa southern Lebanon. Sinabi ng IDF na hindi ito kumikilos against the Lebanese Army at nag-apologize para sa mga unwanted circumstances. Sinabi ng Israeli military na ang kanilang soldiers ay naniniwalang pinuntirya ang isang vehicle na pag-aari ng Hezbollah. Ipinahayag ni Pentagon Chief Lloyd Austin ang deep concern sa mga pag-atake sa Lebanese Army sa isang tawag sa kanyang Israeli counterpart, Yoav Gallant, noong Miyerkules. Binigyang diin ni Austin ang importance ng paggawa ng lahat ng necessary measures upang matiyak ang safety at security of the Lebanese Armed Forces at UN peacekeepers. Nag-warning si Russian President Vladimir Putin na ang Middle East ay nasa brink of a full-scale war. Sinabi ni Putin na mahigit 40,000 katao ang napatay bilang resulta ng mga labanan sa Gaza. Karamihan sa kanila ay mga sibilyan. Ngunit nais kong bigyang diin na kami ay laging against all terror activities, sabi ng pinuno ng Russia. Si Musa Abu Marzouk, isang member ng Politburo ng Hamas, ay nakilala ang Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Bogdanov in Moscow. Hinangad ng Hamas ang tulong ng Russia tungkol sa Palestinian National Unity at ang creation of a government na dapat mamuno sa Gaza Strip pagkatapos ng digmaan. Hiniling ng Hamas sa Russia na pilitin ang Pangulo ng Palestinian Authority President Mahmoud Abbas na magsimula ng mga negotiations para sa isang national unity government para sa post-war Gaza. Si Abbas, ang head of Palestinian Authority na namamahala sa West Bank, ay dumalo sa BRICS Summit sa Kazan. Inalis ng Hamas ang Palestinian Authority controlled by Abbas Fatah Party mula sa Gaza Strip kasunod ng isang brief war noong 2007. Samantala, sinabi rin ni Marzouk na 2 Israeli hostages na may dual Russian citizens ang mapapabilang sa mga unang ilalabas sa panahon ng isang eventual hostage deal. Nanawagan ang Turkish President Recep Tayyip Erdogan para sa isang arms embargo sa Israel habang nagsasalita siya sa summit ng BRICS sa Russia. Sinita ng Iran's President Masoud Pezeshkian ang United Nations Security Council dahil sa hindi pagtugon sa Middle East conflict. Nanawagan ang United Nations Chief Antonio Guterres para sa immediate ceasefire sa Gaza at immediate cessation of hostilities in Lebanon. Sinabi ng Iran's Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei sa X na naging isang frustratingly dysfunctional platform ang UN. Samantala, hindi bababa sa 16 Palestinian ang napatay sa isang Israeli strike sa Gaza Nuseirat Camp noong Huwebes, ayon sa Al-Auda Hospital. Sinabi ng IDF
na pinuntirya nito ang Command at Control Center House ng Hamas sa isang compound na dating ginagamit bilang isang school sa Nusayrat. Kinumpirma ni Israeli PM Benjamin Netanyahu noong October 27 sa isang public address na ang Israeli Air Force IAF ay umatake sa isang Iranian missile target noong madaling araw ng October 26. Ang statement ay ginawa ni Netanyahu sa isang state ceremony mourning fallen soldiers mula sa digmaan ng Israel sa Gaza at Lebanon. Sa kanyang unang komento mula noong pag-atake noong October 26 sa Tehran, inamin ni Netanyahu na ang IAF ay tumama sa mga lugar sa Tehran na lubhang nakakasira sa defense capabilities nito. Sinabi niya na ang pag-atake ay nakamit ang lahat ng objectives nito at precise at powerful at nag-alis sa Iran's ability na mag-produce ng mga missile na ilu-launch sa Tel Aviv. Pinasalamatan ni Netanyahu ang US na kaalyado ng Israel para sa cooperation at assistance nito patungkol sa pag-atake. Nilinaw ng Biden administration na hindi ito involved sa pag-atake. Bagaman, ito ay binigyan ng advance notice na ito ay magaganap. Samantala, ang Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ay nagsabi na ang mga Israeli airstrikes sa Tehran at iba pang mga lugar ay hindi dapat maliitin o gawing exaggerated. Sinabi ng Iranian Army noong October 27 na 4 na sundalo ang napatay sa mga pag-atake ng Israel. Binigyang diin ni Khamenei na nagkamali ang Israel tungkol sa Iran, na binibigyang diin ang pangangailangan ng Tehran na itama ang perception na ito. Komento niya na hindi nila kilala ang Iran at hindi pa naiintindihan ng Israel ang power, capability, initiative at will of the Iranian nation. Tiniyak ni Khamenei, dapat nating ipaunawa sa kanila na sumasalamin sa Iran's determination sa harap ng mga aksyon ng Israel. Hindi bababa sa 3 individual ang nasugatan sa isang pag-atake ng rocket ng Hezbollah sa Tamra sa Israel noong October 27, ayon sa Megan David Adom MDA, an Israeli Emergency Service. Kinumpirma ng MDA na dinadala nito ang 3 wounded victims sa Rambam Hospital sa Haifa. Sa mga nasugatan, ang isang 57-year-old na babae ay nagtamo ng serious injuries mula sa shrapnel, habang ang dalawa pa ay lightly hurt dahil sa smoke inhalation, ayon sa MDA. Samantala, hinatulan ng Hezbollah ang pag-atake ng Israel sa Iran na tinawag itong dangerous escalation sa isang pahayag na inilabas noong October 27. Binibigyang diin ng pahayag ng Hezbollah na ang treacherous Zionist aggression against Iran ay isinagawa sa full support from the US. Inilarawan ng pahayag ang pag-atake bilang reflection sa aggressive nature ng occupying entity na nagdudulot ng mga massacres at tragedies sa suporta ng US. Itinuring ng Hezbollah ang US na may pananagutan sa mga massacres, tragedies at pain na nagre-resulta mula sa mga pag-atake ng Israel sa Iran. Ulit-ulit na sinabi ng movement na ang pag-atake sa Iranian sovereignty ay hindi magbabago sa commitment nitong suportahan ang mga mamamayan ng Palestine at Lebanon. Pinuri ng Hezbollah ang tagumpay ng Iranian Armed Forces sa epektibong pagharap sa pag-atake ng Israel noong October 26. Inihayag ng IDF noong October 27 na 5 Israeli reserve soldiers ang napatay at 14 ang wounded sa isang labanan sa Hezbollah operatives sa southern Lebanon village. Ang pinakabagong fatalities ay nagdala ng IDF's death toll sa ground offensive laban sa Hezbollah sa 33 habang patuloy na tumataas ang conflict. Sa 14 wounded soldiers, 5 ang iniulat na nasa serious condition kasunod ng engagement with Hezbollah operatives. 3 Hezbollah operatives ang iniulat na napatay sa palitan ng putok, habang ang mga detalye ng labanan ay nananatiling under investigation by the IDF. Samantala, nagpaputok ang Hezbollah ng dose-dosenang rockets sa northern Israel noong October 26, habang ang air defense ng Israel ay nag-intercept ng 4 na drone na inilunsad mula sa Lebanon. Ang mga hostile aircraft ay na-triggered ng mga air raid sirens across Upper and Western Galilee at northern border towns, kabilang ang Kiryat Shmona, Metula at Tel Hai,
nang walang iniulat na pinsala. Bilang karagdagan sa drone activity, naglunsad ang Hezbollah ng approximately 200 rockets into northern Israel na nagdulot ng ilang sunog sa rehiyon. Sa isang barrage, naglunsad ang Hezbollah ng 15 rocket mula sa Lebanon patungong Western Galilee na ang ilan ay na-intercept at ang iba ay bumagsak sa mga open areas ayon sa IDF. Inamin ng Hezbollah ang responsibility for a drone attack na nakafocus sa Tel Nof Air Force na matatagpuan sa south of Tel Aviv. Ang detonation of alleged Hezbollah tunnels by IDF ay nag-triggered ng mga earthquake alerts across northern Israel. Ang mga footage sa social media ay nagpakita ng isang malaking pagsabog ng IDF sa southern Lebanon noong umaga ng October 26. Kamakailan ay naglagay ang IDF ng isang M61 Vulcan cannon sa northern border upang kontrahin ang tumataas na banta ng drone mula sa Lebanon, iniulat ng Maariv noong October 27. Ang M61 Vulcan cannon na iniulat na inilagay ng IDF sa northern border ay ginawa ng Israeli Tamar Group. Samantala, naglabas ang Lebanese armed group Hezbollah ng isang order ng evacuation para sa 25 Israeli settlements and cities sa north ng nasakop na mga teritoryo ng Palestine. Noong October 26, naglabas ang Hezbollah ng isang warning video broadcast by Lebanon's Al-Manar television network na hinihimok ang mga Israeli settlers to evacuate immediately. Ang mga settlements na target sa Hezbollah's evacuation warning ay kinabibilangan ng Kiryat Shmona, Naharia, Rosh Pina, Katzrin at 21 other locations. Nagbabala ang Hezbollah at sinabi, "Your settlements become bases and staging grounds for enemy military forces attacking Lebanon." Sinabi ng Iran-backed group na itinuturing na nila ngayon ang mga settlements as potential military targets dahil sa alleged presence of Israeli forces. Ang mga municipal councils in the northern settlements ay iniulat na nag-refrained na muling buksan ang mga paaralan sa lugar, na inilipat ang educational process online. Kamakailan lamang ay sinamahan ng Israeli military ang mga reporter mula sa The Times of Israel sa isang village in southern Lebanon na naglalantad ng isang allegedly substantial underground Hezbollah military base. Ang base, na located several kilometers from the border, spans approximately 2 kilometers in length at umaabot sa lalim na around 40 meters ayon sa ulat ng TOS. Naniniwala ang IDF na ang base na ito ay itinayo para sa isang planned invasion for Israel at minarkahan ito bilang largest tunnel network discovered in southern Lebanon hanggang sa kasalukuyan. Ang extensive facility na nahukay sa isang bundok ay allegedly serves as a staging ground for Hezbollah operatives. Iniulat na pinapayagan nito ang hundreds of fighters na mag-prepare for an attack on northern Israeli towns. Ang complex ay may kasamang living quarters, armories for weapon storage, food supplies, and command rooms for the elite Radwan Force. Si Brig Gen Guy Levy, commander of IDF's 98th Division, ay nag-claimed na ito ay itinayo over the past 1 year at dwarfed impressive tunnels na natagpuan sa Gaza.